Sino ang makakabuhat sa Ragnir ni Loki? Bali ito na nga yung analysis para sa latest chapter ng manga na chapter 1143. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa pinaka-highlights ng chapter na to, which is itong part nila Luffy at Loki. Alam ko na ang pinaka-nagring sa utak nyo sa part na to itong pagbabanggit ni Loki ng patungkol sa Ragnir. As per Loki nga kiniklaim niya na ni isa daw sa mga kaharap niya ngayon walang makakabuhat sa Ragnir niya. So obvious reference nga ito sa Mjolnir ni Thor in Norse mythology. Sa kwento nga ng Mjolnir sa mismong Norse mythology wala ngang specific criteria sa kung sino ang pwedeng makabuhat neto. Basta ang nakasaad lang masyado daw kasing mabigat itong Mjolnir. Kaya si Thor at yung anak lang daw niya na si Magni ang may kayang makabuhat neto, since likas nga silang malalakas. Pero base naman sa modern interpretation ang criteria nga para mabuhat mo itong Mjolnir kailangan daw na worthy yung taong bubuhat dito. So we assume na babase si Oda sa modern interpretation. Ang tingin ko nga pwedeng makabuhat sa Mjolnir malamang na tatlong karakter. Una syempre si Luffy. Possible nga na ito yung gawing test ni Loki sa kanya. Kumbaga pwedeng magkaroon ng kasunduan sila Loki at Luffy na tutulong lang siya kay Luffy sa paglaban sa mga Holy Knights kung mabubuhat ni Luffy yung Ragnir niya. Ikalawa syempre si Usopp. Kung mabubuhat nga ni Usopp itong Ragnir paniguradong dagdag pogi points na naman ito sa resume niya. Plus isang step na nga siyang aangat papunta sa pangarap niyang maging brave warrior of the sea, since papatunayan nga niya sa lahat kung gaano siya ka-worthy as a pirate. At ang huli syempre itong si Harudin. Pwede ngang subukin ni Loki si Harudin sa pagbubuhat netong Ragnir niya. Kumbaga ito yung magiging closure nila para maging totoong magkapatid. So sa tingin ko nga sila Usopp, Luffy at Harudin ang possible na makikita nating makakabuhat sa Ragnir. Anyway, pagtapos nga ng ipinakitang pagsuntok ni Luffy kay Loki at mahimatay ito, dito na nga natin nakita yung flashback ni Harudin. At although isang page nga lang ito or technically 4 lang na panel, sobrang informative nga ng paglalarawan ni Oda sa flashback na to, since marami nga tayong mapipick up dito. Gaya na lang netong confirmation na simula bata pa lang pala si Loki nakapiring na itong mga mata niya. Hindi nga natin to nakita nung una, since yung unang flashback nga niya silhouette lang itong itsura ni Loki. Kaya hindi pa natin sigurado sa oras na to. So sa tingin nyo kaya bakit? Bakit nakapiring yung mata ni Loki? Gaya kaya si Loki ni Admiral Fujitora na binulag ang sarili niya dahil sa ayaw niya ring makita yung mga negative na nangyayari sa mundo? O meron kayang bumulag kay Loki dahil sa mga kasamaang ginagawa neto simula bata pa lang siya? Or ang huli may sariling rason si Loki kung bakit niya piniling piringan itong mga mata niya. Bali bukod nga dito nakita rin natin sa flashback na to yung hatred sa isa't isa nila Loki at Harudin. Ang tingin ko ngang susi sa alitan ng magkapatid na to yung mga nanay nila. Naniniwala nga ako na finifeed si Loki ng nanay niya ng negative about kay Harudin, kaya ganito na lang yung paikitungo niya towards sa kapatid niya. Posibleng ang minamanipula niya itong si Loki. Kaya naman hindi na nga ako magtataka kung later on ipakilala tayo sa nanay niya na in fact ang totoong masama sa Elbaf. Kung mapapansin nyo pa nga yung armas na gamit ni Loki nung bata siya isang kanabo, similar sa armas na gamit ni Kaido. In fact magkahawig nga itong sila Kaido at King Herald. Pansin nyo? Though medyo rich nga ito possible kaya nakapatid rin nila Harudin at Loki si Kaido? Dahil kung si Loki nga anak ng ancient giant kaya ganito siya kalaki, at itong si Harudin naman anak ng normal na giant, pwede nga nating i-consider na anak naman si Kaido ni King Herald sa isa namang normal na tao. So this explains kung bakit hindi siya kasing laki nila Harudin at Loki. Possible nga ito dahil nakita naman natin si Scupper Gaban. Nagawa nga niyang magkaanak sa isang giant, 'di ba?
Anyway, ngayon ay mapunta naman tayo sa iba pang parte ng chapter na to. Umpisahan natin sa mga Holy Knights. Nalaman nga natin na yung devil fruit pala ni Saint Summers itong thorn fruit. Ipinaliwanag nga niya na the more daw na mahal ng magliligtas yung paggagamitan niya ng devil fruit, the more daw na mas malakas yung damage ng thorn niya. So para sa akin nga foreshadowing ito. Foreshadowing para sa ilang karakter. Gaya na lang ni Harul na yung mismong apo daw niya na si Ilva nasa Walrus School. At earlier nga sa chapter na to nabanggit mismo ni Saul itong pangalan ni Ilva. Siya nga itong nasa harapan sa pila ng mga batang giants. Kaya naman we assume na kung sakali man at ililigtas ni Harul itong apo niya, malamang na doble o triple pa yung damage na matatamo niya sa invisible thorn na to kesa kay Saul. Since may emotional attachment nga itong si Harul sa mismong apo niya. Ang isang karakter pa nga na maaaring magkaroon ng negative benefit sa devil fruit ni Summers itong si Robin or si Saul. Possible nga na kung gamitan ni Summers si Saul or si Robin, kung sino man ang magliligtas sa isa't isa, paniguradong grabing damage ang matatamo nila. Dahil nakita naman natin in recent chapters kung gaano ka-attach ang dalawang to sa isa't isa. At lastly, syempre si Sanji. Lahat nga ng babae mahal ni Sanji. Kaya naman panigurado na disadvantage ito para kay Sanji. Pero ang tanong, gagana kaya ito kay Sanji? Dahil alam naman natin na meron siyang exoskeleton. Kaya naman medyo nakakaduda nga kung purposely bang sinet up ni Oda itong devil fruit powers na to para kay Sanji o hindi. Dahil kung iisipin nyo guys on paper nga similar ng pananaw itong sila Sanji at Saint Summers. Parehas nga silang naniniwala sa power of love. Nabanggit nga ito ni Sanji during Egghead Island arc. Kaya naman dito nga tayo mapapaisip kung sila ba ang tamang match up para sa arc na to. Sa part naman ni Saint Gillingham na ni-reveal na meron daw dragon fruit model Kirin, tinalakay na nga natin to sa spoiler video natin. Kaya naman kung hindi nyo pa nga napapanood itong video na to, I suggest na panoorin nyo na. Sa part naman ni Ganku, ang pinaka-highlights nga niya sa chapter na to, yung pagbabanggit niya patungkol kay Luffy. Kung matatandaan nyo in last chapter, nabanggit nga ni Ganku na yung kinakatakutan daw niya yung Sun God Nika. Kaya naman I wonder kung merong pahiwatig itong statement niya na to. Sa part naman ng mga batang giants, ipinakita nga ni Ganku yung dadaanan ng mga ito. At saklaw nga nito yung Western Village. Meaning dadaanan ng mga bata na to yung grupo nila Brogy at Dory. Pero base nga sa lokasyon nila Brogy, nung makita nilang masira itong Fire Brigade, mukhang adjacent nga sila sa sunog. Meaning possible na hindi nila makikita itong mga batang giants na naglalakad. Kaya naman ang tingin ko ngang magsasagip sa mga batang ito yung isa pang grupo. Yes guys, ito nga yung grupo nila Franky at Ripley. Pero meron ngang problema. Alam naman natin na estudyante ni Ripley itong mga bata na to. Ibig sabihin possible na dobling damage din ang matatamo niya once nasubukan niyang tulungan ang mga ito. Kaya naman dito nga ngayon papasok yung posibilidad kung dadating ba sa sitwasyon na to yung asawa niya. Tutulong kaya si Scupper Gaban na labanan itong mga Holy Knights alang-alang sa asawa niya? Bali kung may idea nga kayo sa tanong na to, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1143. So yun lang, peace!